ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. Sa apa ninyo, kayong mga taga-akay na bulan na inyong sinasabi, kung ipanumpani man ang templo ay walang anuman. Datapwat kung ipanumpani man ang ginto ng templo ay nagkakautang nga siya. Kayong mga mangmang at mga bulag, sapagkat aling bagang lalong dakila, ang ginto o ang templong bumabanal sa ginto. Kung babasahin mo yung discourses ni Kristo, kinukumpara niya yung ginagawa ng mga eskribas at pariseo sa mga Kristiyano. Kaya ang sabi niya sa Kristiyano, doon sa 18 ng Mateo, pakinggan mo ang 20. Ganito ang kanyang nasasabi. Kung hindi hihigit. 18, 5:20 ng Mateo. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga pariseo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Bilang sa kanyang mga alagad, kung inyong makikitatan ang kakita ng eskriba at pariseo, hindi kayo papasok sa langit. Ibig sabihin, all the while, na nangangaral siya, there is always a comparison. Kinukompare niya yung aral na tinuturo niya kaysa sa tinuro ng una sa mga Israelita na nasa Judaismo. It doesn't mean that he is bitter. Gusto niyang matuto yung mga nasa Judaismo para maakay niya sa aral na kanyang itinuturo. Ngayon, sometimes, if you are going to destroy what is wrong, it doesn't mean that you are bitter. It doesn't mean that you are not a peacemaker. Because a peacemaker is somebody that wants peace. An everlasting peace, hindi basta peace lang. Ang peacemaker na tinutukoy ni Kristo, an everlasting peace, a peace that will endure until eternity. Alam mo kapatid, para mangyari yung kailangan masira yung mali, magiba. Kaya ang mga ngaral ng Diyos, inuutusan niya, ibain yung mga mali. It doesn't mean that you are bitter. Kung ginigiba mo yung mali, basahin natin ang utos ng Diyos kay Jeremias. Sa Kapitulo 1 ng Jeremias, versikulo 10. Tingnan mo, aking pinapagpupuno ka sa araw na ito sa mga bansa at sa mga kaharian upang magalis at magbagsak at upang magsira at magwasak upang magtayo at magtatag. Ang function ng mga ngaral, kagaya ni Jeremias, magbagsak, magsira, magwasak, magtayo at magtatag. Yun ba rin ang function ng mga apostol? Basahin natin ang 10:4 ng 2 Korinto hanggang 5. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayo na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Kita mo? Ang pangangaral ng mga apostol, gigibay nila yung mga maling haka, yung mga maling turo, yung mga maling mga aral. Is that being bitter? And by doing that, are you not anymore a peacemaker? Real peace is for people to understand and to stay firm on the truth. Ang tunay na kapayapaan ay maunawaan ng tao yung tama at doon siya manatili. Yun ang kahulugan ng pagiging peacemaker. When you are able to turn somebody from lies to truth, parang yung kanta na You Needed Me. Ano yun? Ano ba umpisa nun? Turn my life back into truth again. You even called me friend. You gave me strength to stand alone again, to face the world out of my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity.
I needed you. And you were there. Asan ka na ba? And I'll never leave. Why should I leave? I'd be a fool. 'Cause I finally found someone who really cares. You held my hand when it was cold. When I was lost, you took me home. You gave me hope when I was at the end and turned my life back into truth again. You even called me friend. Kita mo? You turned my life, or my lives back into truth again. You do not enjoy peace in lies. There is no lasting peace in lies and in errors. That's why the apostles, ginigiba nila yung mali, kinukumpara nila yung tama sa mali para ang tao madala nila sa tama. At doon sa tama nandun ang everlasting peace. Yun ang kahulugan ng sinabi ni Kristo. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Naalisin mo ang tama sa ang tao sa mali, ilagay mo sa tama. Because in the truth you will find eternal peace. Not only in this world, but in the world to come. Where peace really dwells. Alam mo kapatid, yun ang hindi naiintindihan sa akin ng mga tao. Akala nila pag binabanggit ko yung mali, galit ako. Hindi, pagmamahal yun. Kasi pag hindi mo gabanggitin yung mali, ang tao magtitibay sa mali. Halimbawa, ikaw, may isip ka na, 18 anyos ka na. Nakita mo yung nanay mo, pinapainom ng lason. Halimbawa, hindi mo maaabutan. Sisigaw ka eh. Ha? Baka sumigaw ka, nanay, huwag mo inumin yun! Kaya kung makakapunta ka, baka susunggaban mo. Kahit siguro suntukin mo yung nagpapainom sa nanay mo ng lason, gagawin mo eh. Para lang wag mainom ng nanay mo yung lason. Ganun ang kalagayan ko eh, kapatid. Alam kong pinapainom ng lason yung mga tao. Kaya inaatake ko yung nagpapainom ng lason. That is not being bitter. That is standing by the responsibility that God have given a preacher. Ituwid ang mali, igiba ang mali. Sabihin sa tao ang tama para ang tao ay matuto ng tama. Yun ang layunin ng programang Ang Dating Daan. Pag sinabi ko, yung iglesia ni Manalo, mali ang turo niyan, that is not being bitter. Pagmamahal ko yun sa mga nasa iglesia ni Manalo. Biro mo, magkakontra ang Biblia sa yung sinasabi ni Manalo. Sabi ni Manalo, ang Diyos daw tumitira sa kanilang mga kapilya. Basahin natin ulit, Sis Luz. Alang-alang kay kapatid na Kristen. Opo, ito po sa pasubok ng August 1969 sa page 17. We are summoned by the Lord God to serve Him in the body or the church of Christ. We have to worship Him in the house where His Spirit dwells, like the modern house of worship pictured above. Pero tumitira raw ang Espiritu ng Diyos dyan sa kanilang kapilya. O di ba maliwanag yan, Hindi namin ginawa yan. Kumpara mo ngayon sa Biblia, nasa Biblia, 17:24, kapatid na Daniel. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Di kung magkukumpir ka, sino ang tama, kapatid na Cristel? Sino paniniwalaan mo? Yung pasugo ng iglesia ni Manalo o si Apostol Pablo? Na ang Diyos na gumawa ng universo, napakalawak na universo, millions of light years and billions of light years across, napakalawak na universo, napakadakilang Diyos, gumawa lahat ng bagay, papatirahin mo sa ginawa mo. Bakit hindi pa marunong gumawa ang Diyos ng tirahan niya, papatirahin mo sa ginawa mo? Sabi ng Biblia, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan, lahat ng bagay na naririto, palibhasa ay Panginoon ng langit at lupa, hindi tumatahan sa templong ginawa ng mga kamay.
Hindi pala siya tumataan doon eh. Ha? At lalong hindi siya tumataan sa ribulto. Huwag ka maniwalang yung ribulto ng Katoliko. May Diyos doon. Basahin natin ang 17:29 ng Gawa. Diyamang tayo ay lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inupit ng katihasnan at katalinuhan ng tao. Hindi natin dapat isipin na ang pagka-Diyos katulad ng ginto, pilak, bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Hindi ba yan ay comparing? Di ba ginawa ni at mga apostol yan? Ginawa yan ni Kristo? Are they bitter? No. They just want people to know the truth and be saved. That is not being bitter. That is being compassionate. Yun ay pagkaawa sa kapwa na nasa mali, na niloloko, dinadaya para maakay mo sila sa totoo, sapagkat yun ang pagiging peacemaker. To let people know the real peace. Kasi dalawang klase ang peace. Peace sa sanlibutan at peace ni Kristo. 14:28 ng Juan. Narinig ninyo kung paano 14:27. ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. My peace I leave you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Danyo, iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. Hindi gaya ng sanlibutan. Sa sanlibutan ang kapayapaan, yung hindi ka na lang kikibo. Huwag mo nga atakihin kasi yun ang kapayapaan para sa kanila. Hindi ganoon sa Diyos, iba. Ang kapayapaan para kay Kristo, punahin mo yung mali, itama mo sa tao para yung tao matatama mula sa mali, magkakaroon ng eternal peace in life. Sana naunawaan mo. Ngayon, sa tanong mo isa, paano ko mapapatunayan na hindi ako bulaang propeta? Hindi ako magpapatunay nun, kapatid. Ang magpapatunay nun ang Diyos. Basahin natin ang 3:34 ng Juan. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya binigyang sukat ang Espiritu sa Kanya. Kaya ang sinugo ng Diyos, pagka sinugo ka, hindi ka bulaang propeta, di ba? Ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Ayon, ang patunay na ikaw ay sa Diyos, ang sinasabi mo salita ng Diyos. Wala kang iniimbento, kagaya ng inimbento ni Manalo, na ang Diyos daw tumatahan sa kapilya nila. Imbento yun eh. Wala sa salita ng Diyos yun, kakontra. Kaya si Manalo, bulaang propeta yon. O ngayon, tinuturo kong bulaang propeta si Manalo kasi mali yung aral niya na ang Diyos tumitira sa kapilya nila. Sabi ni Pablo, hindi lang tumitira ang Diyos sa ginawa ng kamay ng tao. Kaya alin ang bulaang propeta? Di si Manalo, ang tama si Pablo na hindi tumitira ang Diyos sa ginawa ng kamay ng tao. Ngayon, paano kung papatunayan ako bulaang propeta? Hindi ako bulaang propeta, hindi ako magpapatunay. 10:18 ng 2 Korinto. Pakinggan mo. Sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Kaya, basahin natin sa Ingles, kapatid na Daniel. For not he that commendeth himself is approved, but whom the Lord commendeth. Hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Ang Diyos ang magsasabi na ikaw ay hindi bulaang propeta. Alin ang hindi bulaang propeta? Yung nagsasalita, salita ng Diyos ang sinasabi. Walang dagdag, walang bawas. Basa.